Isipin mong binigyan ka ng Diyos ng isang natatanging tanda, isang malinaw na palatandaan na ikaw ay kanyang anak at kaya'y iniingatan mula sa kapahamakan. Anong anyo kaya ang maaaring magkaroon nito? Isa bang nakikitang marka o isang bagay na tanging ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaramdam? Bilang isa sa mga pinili ng Diyos, ikaw ay may kakaibang tanda. Pinili para sa isang espesyal na layunin at tinawag upang tuparin ang isang mas mataas na tungkulin. Ang banal na tandang ito ay makikita sa iba't ibang paraan. Kung ikaw ay bago sa channel na ito at ito ang iyong unang pagbisita, iniimbitahan kitang mag-subscribe upang mas lalo mong maunawaan kung paano at bakit ka minarkahan ng Diyos. Samahan mo kami hanggang sa dulo ng video. Maaaring tila mahiwaga o mahirap maunawaan ang ideya ng pagiging minarkahan ng Diyos, ngunit ito ay paalala ng kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya sa kanyang mga anak. Isang katiyakan na sa kabila ng mga pangyayari, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Sinasabi sa awit 139, 14, pinupuri kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kagilagilalas na nilikha. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, alam ko ito ng lubos. Napag-isipan mo na ba kung bakit nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay bago niya likhain ang tao sa ika-6 na araw? Inihanda niya ang lahat ng may lubos na pag-aalaga, tiniyak na maayos ang hardin para sa paninirahan ng tao. Ipinapakita nito ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil dito, nilikha kanya ayon sa kanyang sariling larawan, kakaiba sa lahat ng ibang nilalang. Sa kasamaang palad, ang pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan ay gumulo sa orihinal na plano ng Diyos. Kahit may pag-asa ng pagpapanumbalik, hindi lahat ay bumalik sa kanyang piling. Kaya naman, may natatanging tanda na siyang nagsisilbing pagkakaiba ng mga iniingatang anak ng Diyos sa iba. Sa mundong makalupa, may mga katangiang nagpapakilala sa isang bansa laban sa iba. Gaya rin ng pagpili mo ng prutas sa tindahan, tinitingnan mo muna ang anyo. Ngunit sa espiritual na aspeto, ang pisikal mong anyo ay hindi batayan kung ikaw ay may tanda ng Diyos. Upang malaman kung ikaw ay may ganitong tanda, dapat mong obserbahan ang mga sumusunod. Una, ang banal na proteksyon at pag-iingat. Isipin mong ikaw ay napapalibutan ng proteksyon ng Diyos, parang may sariling anghel na tagapagbantay na laging nagmamasid. Sinasabi sa kasulatan na ang pangalan ng Diyos ay matibay na tore, kanlungan at kaligtasan ng mga matuwid. Ang maranasan ng ganitong uri ng proteksyon ay malinaw na tanda na ikaw ay minarkahan ng Diyos. Sinasabi sa awit 71, 3, tiyak na ililigtas kanya mula sa bitag ng manghuhuli at sa nakamamatay na salot. Ang pangako ng Diyos na proteksyon ay hindi lang pisikal, saklaw nito ang mga panganib sa espiritu, emosyon at higit pa, tinitiyak niya na hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan sa gabi. Ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos ay nagpapahiwatig na ikaw ay mahalaga sa kanyang paningin, parang mansanas ng kanyang mata. Kaya't bago ka maabot ng anumang kapahamakan, kailangang dumaan muna ito sa Diyos. Buo ang loob ng salmista sa pagsasabing kahit dumaan siya sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi siya matatakot sa anumang kasamaan. Bakit? Sapagkat dala niya ang tanda ng proteksyon mula sa Diyos. Isipin mong mabuti ang kahulugan ng utos ng Diyos na walang sino man ang dapat manakit sa kanyang mga pinahiran at sa kanyang mga propeta. Isa itong malinaw na patunay ng banal na proteksyon at pag-iingat. Si David, sa buong buhay niya, ay nagtamasa ng ganitong uri ng proteksyon. Bilang isang pastol, iniingatan siya ng Diyos mula sa mga mababangis na hayop na nagbabanta sa kanya. Sa larangan ng digmaan, iningatan siya ng Diyos mula kay Goliath. Pati na rin sa mga tangkang pagpatay ni Haring Saul, iniligtas ng Diyos ang kanyang buhay.
Ang mga pangyayaring ito ay makapangyarihang patunay ng pagbabantay ng Diyos sa mga taong kanyang kinalulugdan. Isipin si Daniel, isang kabataang dinala sa banyagang lupain bilang bihag. Dahil sa pabor ng Diyos na nasa kanya, nabigo ang bawat panlilinlang laban sa kanya. Sa yungib ng mga leon, isinara ng Diyos ang bibig ng mga gutom na hayop. Nakita nila ang kanilang biktima, ngunit hindi nila ito mahawakan. Ganyan ang kapangyarihan ng proteksyon ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, mabibigo ang sinumang magtangkang saktan ka. Kung ikaw nga mismo ay hindi papayag na manood lamang habang inaapi ang iyong anak, paano pa kaya ang Diyos na higit na nagmamahal sa iyo kaysa sa pagmamahal mo sa iyong anak na pababayaan ka? Tuwing gumigising kang ligtas sa umaga, iniisip mo bang ito ay dahil lamang sa nakasara ang iyong mga pinto? Paano naman ang mga labang espiritual na naganap habang ikaw ay natutulog? May mga kwento ng mga taong gumawa ng lahat ng hakbang sa seguridad bago matulog, ngunit hindi na nagising. Tandaan, hindi kailangang may bukas na pinto para makapasok ang masasamang espiritu. Sinasabi ng banal na kasulatan na tanging dahil sa awa ng Diyos, kaya tayo naliligtas sa kapahamakan. Walang hanggan ang kanyang habag sa atin. Kapag hindi ang Diyos ang nagbabantay sa isang lungsod, walang saysay ang pagbabantay ng mga tanod. Walang proteksyong gawa ng tao ang sapat kung wala ang presensya ng Diyos. Inililigtas ka niya sa mga lugar kung saan ang iba ay napapahamak. Hindi dahil sa talino mo, kundi dahil ikaw ay may tanda ng kanyang banal na presensya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kumpanya upang mag-apply ng trabaho at tinanggihan ka kahit hindi pa nababasa ang iyong resume? Baka naman matagal kang nanalangin para sa kasagutan, ngunit walang dumating at hindi ka tinawagan. Kung pamilyar ito sa iyo, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka tinanggihan, iniingatan ka ng Diyos. Maaaring ang lugar na iyon ay hindi talaga para sa iyo at inalis ka ng Diyos roon upang iligtas ka. Maaaring hindi ito makatuwiran sa unang tingin, pero nangyayari talaga ito. Magpasalamat ka sa tanda ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay hindi lang gabay, kundi katiyakan din ng kagalingan, lalo na kung wala nang magawa ang mga doktor. Ang kapangyarihan ng Diyos ay may kakayahang pagalingin at panumbalikin ang iyong kalusugan. Ang patuloy mong kaligtasan ay patunay ng pagmamahal at awa ng Diyos. Kung minsan ay iniisip mong swerte lang o natural na dahilan ang dahilan ng iyong kaligtasan, panahon na upang baguhin ang pananaw na iyan. Ang iyong proteksyon ay sigurado dahil ikaw ay minarkahan ng Diyos. Bukod dito, pinagpapala ka rin ng supernatural na panustos at masaganang ani. Ang supernatural na panustos ay mga biyayang hindi mo inaasahan na ibinibigay ng Diyos. Kapag ikaw ay may tanda ng Diyos, nasasaksihan mo ang mga himalang panustos. Alam mo ba na alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan kahit bago mo pa ito hingin? Oo, alam niya. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos ng kasaganaan, ang may hawak ng lahat ng bagay, nakikita man o hindi. Bakit niya ipagkakait ang anuman sa iyo? Tingnan mo ang mga ibon sa langit at ang mga isda sa dagat. Hindi sila nagtatrabaho o nagsasaka, ngunit hindi sila nagkukulang sa pagkain dahil ang Diyos ang tumutustos sa kanila. Pag-isipan mo ito, mas mahalaga ka kaysa sa mga ibong iyon. Ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos ay nagpapakita kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Ang pagtustos ng Diyos ay parang sa isang mapagmalasakit na magulang na alam ang pangangailangan ng anak bago pa man ito humiling. Kapag dala mo ang tanda ng Diyos, maaari kang magtiwala ng buo na tutustusan niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa paraang hindi mo inaasahan. Maaaring ito'y espiritual, pisikal, material o emosyonal. Sabi sa awit 37:25, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi ko pa nakitang pinabayaan ng matuwid ni nakita ang kanilang mga anak na nagpapalimos ng tinapay.
Isipin mong ang anak ng isang mayamang tao ay kailangan pang manghingi ng pagkain sa kapitbahay. Hindi ito nangyayari. Tinitiyak ng kasulatan na tinutugunan ng Diyos ang ating pangangailangan ayon sa kanyang walang hanggang yaman at kaluwalhatian. Nangangahulugang hindi mo kailangang magkulang sa pagkain, damit, tirahan o pera. Ipinangako ng Diyos na iingatan niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Alalahanin mo kung paano niya pinakain ang mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa ilang sa loob ng maraming taon. Kahit walang likas na pagkain o tubig, pinakain sila ng Diyos. Nagpadala siya ng manna mula sa langit at nagpabukal ng tubig mula sa bato na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos ay nangangahulugang ikaw ay umuunlad kahit sa pinakamatinding kakulangan. Sa mga lugar na ang iba ay nahihirapang makahanap ng pagkain, ikaw ay magkakaroon ng kasaganaan. Bukod pa rito, ang pagkarga ng tanda ng Diyos ay humahantong sa banal na pagkilala at pabor, para kang binibigyan ng espesyal na pagtrato direkta mula sa Diyos. Kapag ikaw ay may tanda niya, nagiging kaakit-akit ka sa iba, tumatanggap ng hindi inaasahang kabutihan at mga pagkakataon. Para bang nagniningning ka kahit sa di kilalang lugar, binubuksan ang mga pintuan para sa iyo. At may mga taong gustong maging bahagi ng iyong buhay. Ang ganitong pagkilala at pabor ay malinaw na mga palatandaan ng espesyal na tanda ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa Deuteronomio 32:13, pinayaon niya siya sa matataas na dako ng lupa at pinakain ng bunga ng bukid. Pinalasap sa kanya ang pulot pukyutan mula sa bato at langis mula sa batong matigas. Pag-isipan mo ito bilang isang taong pinahiran ng Diyos. Isipin mo kung gaano kahirap kumuha ng pulot mula sa bato. Kahit matamis ang pulot, mahirap itong makuha mula sa matigas at walang bigay na pinagmumulan. Pero kapag ikaw ay pinahiran ng Diyos, binibigyan ka niya ng pulot mula sa bato. Ano ang kahulugan nito sa iyo? Ibig sabihin, nito'y nagsisimula kang makamit ang mga bagay na sa karaniwan ay imposibleng makamtan. Natatanggap mo ang mga pagpapala at pagkakataong pinapangarap ng iba ngunit hindi nila naaabot. Halimbawa, isang promosyon na matagal nang pinagsisikapan ng iba ay maaaring ipagkaloob sa iyo ng walang kahirap-hirap. O kaya naman, isang scholarship na tila imposibleng makuha ay biglang mapapasa iyo. Ito ang paraan ng Diyos ng pagbibigay ng pulot mula sa bato. Itinataas kanya sa labas ng mga karaniwang limitasyon at binubuhusan ng pabor mula sa lahat ng panig. Gaya ng naranasan ni Jose, saan man siya mapunta, siya ay kinikilala at pinapaboran. Sa kanyang pamilya, siya ang paborito ng kanyang ama. Bilang alipin, nakuha niya ang tiwala ni Potifar at naitalaga sa pangangasiwa ng buong sambahayan. Maging sa bilangguan, ang kanyang natatanging kakayahan sa pagpapaliwanag ng panaginip ay nagbigay daan sa kanyang paglaya at pagangat sa mataas na posisyon kahit hindi siya kwalipikado. Ang mga kahangahangang pangyayaring ito ay malinaw na patunay ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Isaalang-alang din ang mga kwento ni na Abraham, Isaac at Jacob. Saan man sila mapunta, tila sinusundan sila ng pabor. Ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Abraham ay minana ng kanyang mga salinlahi. Kaya naman, bawat lugar na kanilang tinirahan ay naging mas mapalad kaysa sa nauna. Kaibigan, kung ikaw ay tumatanggap ng hindi inaasahang kabutihan at pagkilala, tanggapin ito bilang tanda ng Diyos sa iyo. Ngunit mag-ingat sa pagmamataas. Ito ang ikinabagsak ni Haring Nabucodonosor. Sa halip na kilalanin ng Diyos bilang pinagmulan ng kanyang tagumpay, inangkin niya ang papuri para sa sarili. Dahil dito, pinarusahan siya ng Diyos upang matuto ng kababaang loob. Huwag mong tularan ang kanyang pagkakamali. Ang pagkakaroon ng tandang ito
ay nangangahulugang hindi mo na kailangang humanap pa ng pagpapatunay mula sa iba. Kusang dumarating ito. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Abangan mo pa ang iba pang palatandaan. Ang ika-4 ay ang malalim na kapayapaan, kagalakan at kaaliwan. Alalahanin mo ang pakiramdam ng pagtakbo sa mga bisig ng iyong mga magulang upang makaligtas sa mga nananakot sa iyo. Ganoon din ang kapayapaan ng Diyos, pero mas malalim pa. Binabalot ka nito ng kagalakang mahirap ipaliwanag. Isa itong malinaw na patunay na ikaw ay hinipo ng Diyos. Para bang nilagyan kanya ng protektibong baluti laban sa takot, pag-aalala at pagkabalisa upang manirahan ka sa kanyang kapayapaan. Kapag ang mga bagay na ito ay bahagi ng iyong buhay, walang balakid ang kayang sumupil sa iyo. Parang bumabagal ang mundo upang sumabay sa iyong hakbang. Ramdam mong ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sigurado kang anuman ang dumating, hindi kanya iiwan. Pinalalakas nito ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya at kinikilala mong ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay kaloob mula sa langit. Ang kapayapaan at kagalakang ito ay madalas nagmumula sa pagkakatugon ng Diyos sa iyong mga panalangin, maging ito man ay simpleng kahilingan o masalimuot na suliranin. Kumilos ang Diyos ng may bilis at katiyakan na nakabibighani. Ang masaksihan ang kanyang mga tugon ay nagpapalalim sa iyong pagkilala sa Kanya, hindi lamang bilang makapangyarihan at may autoridad, kundi bilang Diyos na puno ng pag-ibig at lambing. Pinapansin niya kahit ang pinakamaliit na detalye ng iyong buhay at pinupuno ito ng aliw at ginhawa. Ang ika-5 tanda ay ang pamumuhay ng isang buhay na puno ng tagumpay. Kapag dala mo ang banal na tanda ng Diyos, patuloy mong nararanasan ang mga tagumpay. Ang pamumuhay na matagumpay ay isang makapangyarihang patotoo ng biyaya at katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Kahit sa harap ng mga pagsubok, nasasaksihan mong binabago ng Diyos ang kabiguan tungo sa tagumpay. Ang tagumpay sa buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng layunin, kundi sa pagdaig sa mga hadlang, pagtupad sa layunin ng Diyos para sa iyo at pagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay. Sinasabi sa Roma 8:37 minuto, sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Tinuturuan tayo ng talatang ito na ang ating mga tagumpay ay hindi dahil sa sariling lakas, kundi sa banal na kapangyarihan ni Jesus. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ang siyang nagsisiguro na malalampasan mo ang bawat pagsubok at kalaban. Sa kasaysayan, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagbibigay ng tagumpay sa kanyang bayan laban sa kanilang mga kaaway, bilang patunay ng kanyang presensya sa kanilang buhay. Ipinaglaban niya ang mga Israelita at pinangunahan sila sa maraming tagumpay. Nalampasan ni David ang lahat ng hamon na sumubok sa kanyang kapalaran, gayon din si Jose. Ang mga tagumpay na ito ang nagbigay daan upang maisakatuparan nila ang plano ng Diyos para sa kanila. Ang pagtupad sa iyong kapalaran ay parang pagsunod sa mapa ng kayamanan na iginuhit ng Diyos para sa iyo. Ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos ay nagpapadali sa paglalakbay sa landas na inihanda niya. Bagamat hindi nito ibig sabihin na wala nang magiging pagsubok. May mga pagkakataong taas at baba ang buhay, ngunit ang katiyakang presensya ng Diyos ang siyang gumagabay at sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Ang ika-2 tanda ay ang iyong mga ugnayan ay nagpapakita ng likas ni Kristo. Isa pang tiyak na tanda ng presensya ng Diyos ay ang walang hanggang pag-ibig na bumabalot sa iyong puso at umaabot sa iba. Ang pag-ibig na ito ay patuloy na ibinubuhos ng banal na Espiritu sa iyong puso, nagbibigay sa iyo ng kakayahang magmahal ng walang kondisyon, magpatawad ng bukal sa loob at magpakita ng malasakit sa mga nangangailangan.
Ang ugnayang nakasentro kay Kristo ay gaya ng isang bulaklak na namumukadkad sa tabi ng ilog, maganda at pambihira. Kapag ikaw ay may tanda ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at banal na likas ay hayag sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Nagagawa mong magmahal ng malaya at mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Isipin mong makilala ka sa inyong lugar bilang isang taong palagulo. Makakatulong ba ang ganong reputasyon para maakay mo ang iba kay Kristo? Si Jesucristo ang naging perpektong halimbawa noong siya'y nasa mundo. Walang tala sa kasulatan na nakipag-away siya o lumahok sa alitan. Sa halip, palagi siyang naghatid ng pag-asa at pagkakasundo sa gitna ng kagipitan. Sa isang ugnayang nakasentro kay Kristo, ang pagmamahal mo sa kapwa ay hindi nakabase sa kanilang itsura, kabutihan o kung gaano sila kadaling mahalin. Minamahal mo sila hindi dahil mahal ka rin nila, kundi dahil nakikita mo sila bilang mga nilikhang kawangis ng Diyos. Kung si Jesus ay naghintay munang mahalin bago magmahal, hindi niya sana isinakripisyo ang kanyang buhay para sa kasalanan ng mundo. Tandaan, sinasabi sa atin ng Biblia na mamuhay tayo ng may kapayapaan sa lahat. Isang utos na dapat nating sundin anuman ang pagsubok. Ang ikapitong palatandaan ay ang tapang at kumpiyansa. Ang mga katangiang ito ay patunay ng pagkilos ng banal na espiritu sa iyong buhay na tanda ng presensya ng Diyos. Unang ipinakita ng banal na espiritu ang kanyang sarili sa araw ng Pentecostes, kung saan binigyan ng lakas ng loob ang mga alagad upang simulan ang kanilang ministeryo. Ang parehong espiritu rin ang nagbibigay sa iyo ng tapang upang kumilos. Kapag ikaw ay may tanda mula sa Diyos, napupuno ka ng katiyakang kasama mo siya. Ang kumpiyansa na ito ay hindi pagyayabang. Ito ay payapang lakas na nagmumula sa pagkaalam na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol at tagapagtustos. Hindi ka natatakot harapin ang mga hamon o lumakad sa pananampalataya. Bakit? Dahil alam mong ginagamit ka ng Diyos upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang tapang at kumpiyansa na dala ng tanda ng Diyos ay hindi basta emosyon lamang. Ito ay bahagi na ng iyong pagkatao bilang kanyang hinirang na anak na itinalaga para sa dakilang layunin. Dahil dito, maaari kang humakbang ng may tapang sa pananampalataya, panatag na kasama mo ang Diyos at kakampi mo siya. Mahal kong mananampalataya, ang pagkilala na ikaw ay may tanda mula sa Diyos ay isang napakahalagang katotohanan. Bakit ito mahalaga? Dahil palagi kang pinaalalahanan na ikaw ay anak ng Diyos, pinili at inihiwalay para sa isang natatanging misyon. Ang banal na pagkakatalaga na ito ang nagtatangi sa iyo at nagbibigay ng lakas upang isabuhay ang kanyang pag-ibig, biyaya at katotohanan. Ang pagtatamasa ng mga pambihirang biyayang dulot ng tandang ito ay dapat humantong sa patuloy na pasasalamat sa Diyos. Ayon sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang hinirang na lahi, maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, sariling bayan ng Diyos, upang ipahayag ang mga kahanga-hangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Nagsisisi ka ba sa paglayo mo sa kadiliman? Palaging magpasalamat sa Diyos na binigyan kanya ng kanyang tanda para sa isang matuwid na layunin. Isipin mo rin na binigyan ng Diyos ng tanda si Cain matapos niyang patayin ang kanyang kapatid. Pero ang tandang iyon ay hindi tanda ng pabor. Layunin nitong paglakarin siya sa mundo nang hindi mapapatay ng kapwa niya bilang parusa sa kanyang ginawa. Isipin mong ang tanda ng Diyos sa iyo ay tanda ng kaparusahan. Nakakatakot na realidad iyon. Kaya't pahalagahan mong ang tanda ng Diyos sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Ito ay para sa iyong kapakinabangan at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan na ang tandang ito ay hindi permanente. Nananatili lamang ito ayon sa iyong pamumuhay.
para itong kasunduan kapag nilabag nawawala ang bisa. Hindi nais ng Diyos na maghirap ang tao, ngunit ang pagsuway ng tao ang nag-alis ng proteksyong iyon. Ang pangunahing layunin mo ay panatilihin ang tandang ito sa pamamagitan ng pamumuhay na nagpapakita ng likas ng Diyos at nagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Upang mapanatili ang banal na tandang ito, may 3 mahahalagang gawain na dapat mong isabuhay. Una, gawin mong pamumuhay ang kabanalan. Sinasabi sa kasulatan na ang katuwiran ay nagpapataas sa isang bansa habang ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan. Upang manatili ang tanda ng Diyos sa iyong buhay, kailangang hangarin mo ang kabanalan. Bilang mananampalataya, alam mong labis na kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Iniutos niya na ikaw ay humiwalay at umiwas sa anumang bagay na marumi. Ibig sabihin nito ay talikuran ang lahat ng uri ng makasalanang gawain. Kapag sinimulan mong tanggapin o balewalain ang kasalanan, unti-unti kang lalayo sa Diyos. Ang pamumuhay ng banal ay nangangahulugang pagpili na manatili sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa kabila ng mga tukso sa paligid. Sa bawat desisyon mong mamuhay ng may kabanalan, ikaw ay lumalapit sa Diyos. Ang pagkakahanay na ito ay makikita sa iyong iniisip, sinasabi at ginagawa, lahat ay naaayon sa kanyang katuruan. Hinahanap mo siya sa bawat bahagi ng iyong buhay at iniiwasan ang anumang makalalayo sa kanya. Layunin mong tularan ang ugali ni Kristo sa lahat ng aspeto ng iyong pagkilos. Maaaring mahirap manatiling nakatuon sa Diyos sa gitna ng mga tukso ng mundo. Pero sa matibay na paninindigang mamuhay para sa Kanya, muli kang makakabangon kahit bumagsak ka. Paano mo ito maisa sa katuparan? Panatilihin ang matatag na buhay panalangin. Hinikayat ni Apostol Pablo ang walang patid na pananalangin at iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad na manalangin sa hardin ng Getsemani upang hindi sila madaig ng tukso. Ngunit kahit may babala, sila'y nakatulog at nangailangan ng pananampalataya, sila'y nanghina. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang panalangin sa iyong pagnanais na mamuhay ng banal. Bukod dito, dapat mong pag-aralan at pagnilayan ang salita ng Diyos. Hayaan mong baguhin nito ang iyong pag-iisip, puso at buong buhay. Sa ganitong paraan, mahuhubog ang iyong pagsunod at disiplina na siyang susi upang tuluyang talikuran ang kasalanan at maging karapat-dapat sa tanda ng Diyos. Hangarin ang kadalisayan sa bawat bahagi ng iyong buhay upang makita ng iba ang pagbabagong dala ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ikalawa, yakapin ang pagpapakumbaba bilang gabay sa iyong pagkatao. Ang pagpapakumbaba ay isa sa mga pangunahing halaga ng Kristyanismo, ngunit kaunti lang ang tunay na nagsasabuhay nito. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kahinaan, magkaibang ugali ito. Ang pagpapakumbaba ay ang pagtalikod sa kayabangan, pagmamataas at kagustuhang laging mangibabaw. Ayon sa kasulatan, kinalulugdan ng Diyos ang mapagpakumbaba, ngunit ano ang nangyayari sa mapagmataas? Sila'y kinakalaban niya. Kapag may kayabangan ka, pinipigilan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay at unti-unting nawawala ang kanyang tanda sa iyo. Alalahanin mo si Haring Nabucodonosor na sa halip na kilalanin ng Diyos, inangkin niya ang lahat ng tagumpay. Mahal kong kapatid, si Hesukristo mismo ang perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba. Hindi siya nagyabang, hinarap niya ang mga pagsubok ng mundo at nagtuwid ng may malasakit. Kung nagawa niya iyon, bakit hindi mo rin kaya? Ang paggawa ng pagpapakumbaba bilang tuntunin sa iyong buhay ay nangangahulugang inuuna mo ang iba gaya ng ginawa ni Jesus. Ang kababaang loob ay nagsisilbing pananggalang laban sa mga pagsalakay ng kaaway. Sa pananatiling mapagpakumbaba, hindi mo minamaliit ang iba o inaangat ang sarili mo ng higit sa dapat, kaya't hindi makapanimulang magtanim ng kayabangan ang dyablo sa iyong puso.
ang pagpapakumbaba ay tumutulong sa iyo na makita ang sarili mo sa pananaw ng Diyos. Nangangailangan ito ng pag-iingat sa pananalita at pagpipigil sa galit. Ang pagpapanatili ng birtud na ito ay napakahalaga upang hindi mo mawala ang tanda ng Diyos. Ikatlo, lubos kang magtiwala sa Diyos. Sinasabi sa kasulatan na huwag kang aasa sa sarili mong pangunawa, kundi buong puso kang magtiwala sa Diyos. Ang tiwala sa Diyos ang pundasyon ng isang buhay na binago niya. Nangangahulugan ito ng ganap na pagsuko sa kanyang plano at direksyon. Parang sinasabi mong, Diyos, wala akong kaya kung wala ka. Sa ganitong pag-amin, kinikilala mong siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ipinapakita rin nito na handa kang ipaubaya sa Kanya ang lahat ng bagay. Habang pinagtitiwalaan mo ang Diyos, bitawan mo rin ang iyong mga takot, pag-aalinlangan at mga pangamba. Maniwala kang siya ang may hawak ng lahat. Isipin mo ito, kung may taong pinagkatiwalaan mo ng pera upang ingatan, at sa oras ng iyong pangangailangan ay ayaw niyang isauli ito, ano ang mararamdaman mo? Ganyan din ang tiwala mo sa Diyos. Ang pagsunod sa Kanyang paanyaya na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin. Dahil ang buhay mo ay hindi mo talaga pag-aari, bakit hindi mo ito ipagkatiwala sa isa na lubos na nakakaalam ng lahat? Habang patuloy kang nagtitiwala sa Diyos, masisilayan mo ang Kanyang mga kamanghamanghang gawa sa iyong buhay. Mahal na mananampalataya, tiyakin mong bukas ang iyong espiritu sa lahat ng iyong ginagawa. Kung hindi, maaari mong hindi mapansin ang mga palatandang ipinapadala niya sa iyo. Kapag nakilala mo na ang mga tandang ito, kumilos ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagkakaroon ng tanda ng Diyos ay para sa iyong kabutihan, ngunit ang paglayo sa Kanyang proteksyon ay may kaakibat na kapahamakan. Ang iyong mga desisyon ang nagtutulak sa direksyon ng iyong buhay. Kaya ano ang pipiliin mo? Tayo'y manalangin. Amang makalangit, liwanag ng umaga, pinararangalan ko ang iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa iyong pamumuno sa aking buhay. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa iyong pag-iingat laban sa mga pakana ng kalaban. Alam kong buhay ako ngayon dahil sa iyong biyaya. Lubos akong nagpapasalamat sa natatanging tanda na inilagay mo sa aking buhay. Itinataas ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing Diyos, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Naway manaig ang iyong awa kaysa sa paghatol sa aking buhay. Linisin mo ako at gawin mo akong karapat-dapat na muling mapasa iyo. Salamat sa iyong kapatawaran. Lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin bilang iyo, sa pagpili mo sa akin upang ipalaganap ang iyong pag-ibig at biyaya. Tulungan mo akong mamuhay nang nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Naway ang bawat salitang bibigkasin ko at ang bawat gawaing aking gagawin ay magsilbing salamin ng iyong kabutihan at malasakit. Salamat sa presensya ng iyong banal na espiritu sa aking buhay at sa napakaraming biyayang ibinibigay niya araw-araw. Panginoon, hinihiling ko na patuloy mo akong gabayan at palakasin upang lubos kong maunawaan ang aking pagkakakilanlan bilang iyong anak. Naway madama ang iyong presensya sa bawat bahagi ng aking buhay. Salamat sa mga tandang ipinakita mo sa akin bilang patunay ng iyong pabor. Naiintindihan kong ang mga tandang ito ay hindi lamang para sa aking ikabubuti, kundi para sa ikadadakila ng iyong pangalan. Tulungan mo akong kilalanin at tanggapin ang mga ito, maging biyaya man o pagsubok. Panginoon, naway ang aking mga gawa at salita ay patuloy na sumasalamin sa iyong pag-ibig at biyaya. Naway makilala ng lahat ng aking makakasalamuha na ako'y iyong pinili. Gabayan mo ako upang mamuhay ng hiwalay sa takbo ng mundong ito at mas mapalapit sa iyo.
Hinahanap ko ang lakas at tapang upang maibahagi ang iyong ebanghelyo at maiparamdam ang iyong pag-ibig sa mga nasa paligid ko. Naway ang aking buhay ay maging malinaw na patotoo ng iyong katapatan. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya upang mamuhay ng may kabanalan at buong pagsunod sa iyong mga utos. Huwag mo akong hayaang maligaw sa aking paglalakbay patungo sa walang hanggan. Tulungan mo akong ituon lamang ang aking paningin sa iyo at sundan ang iyong landas ng walang pag-aalinlangan. Isinusuko ko ang lahat ng aking kagustuhan at kalooban sa iyo, Panginoon. Ang mga plano mo para sa aking buhay ay higit pa sa aking kayang isipin. Naway matupad ang iyong kalooban sa aking buhay. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagturing mo sa akin bilang isang minamahal mong anak. Naway patuloy akong lumakad nang may katiyakang ako'y tinangi mo at pinili. Maraming salamat, aking Ama, sa pakikinig at pagtugon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nakaantig sa iyo ang video na ito, paki-like, mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video.